Ang pangako ko na hindi na ako muling bibigay kay Dominic ay hindi nangyari dahil heto kami ngayon, parehong hubot-hubad sa ibabaw ng kama habang ini-enjoy ang isa't isa. Tanging pinaghalong ungol at anas naming dalawa ang maririnig sa apat na sulok ng kwarto. Fuck! Trixie, ito iyong matagal ko nang inaasam, ang maangkin ka ulit. Nakakagigil ka. Ang sarap mo, wika nito habang patuloy sa pagtaas-baba sa ibabaw ko. Hindi pa ito nakontente at talagang isinamapay niya pa ang dalawa kong paa sa kanyan, balikat kaya naman damang-dama ko ang kanyang kahabaan na patuloy sa paglabas-pasok sa kalooban-looban ko. Samantalang kitang-kita ko naman sa hitsura ni Dominic ang matinding pagnanasa. Nakatitig ito sa mga mata ko habang patuloy sa pag-ulos. Habol ko naman ang hininga ko at hindi pa nga maiwasan na mapahiyaw minsan tuwing natatamaan niya ang gispot ko. Ugh, Dom, malapit na ako. Faster! Halos pagsigaw kong wika sa kanya at hindi ko na malayan pa na halos lumubog na ang mga kuko ko sa likod niya dahil sa matindi kong pagkapit dito. Hindi ko na din alam kung saan ko ibabaling ang aking tingin samantalang patuloy lang sa kanyang pag-ulos si Dominic na parang hindi napapagod. Malapit na ako, Trixie, sabay tayo. Pupunuin ko ng semilya ko ang bahay bata mo para mabuntis ka kaagad. Bulong nito at ilan pang ulos ay kaagad kong naramdaman ang pagbigat ng puson ko at ang paglabas ng kung ano mula sa kaloob-looban ko kasabay ng pagbulwak naman na mainit na katas ni Dominic sa akin. Totoo ang sinabi niya. Talagang ipinasok niyang lahat iyon sa loob ko. Ramdam ko sa sarili ko na gusto niya talaga akong buntisin kaya mariin akong napapikit at umaasa na sana matupad ang nais nito. Papanindigan ko na lang ang karupukan ko. Mananatili ako sa tabi niya hangat gusto niya at gusto kong enjoy ang mga sandali na magkasama kami. Hindi niya naman siguro ako sasaktan lalo na at hindi na iba ang turingan ng mga pamilya namin. Asawa ni Kuya Charles ang kanyang tiyahin na si Francine, kaya naman umaasa ako na hindi nagagawa ng mga bagay si Dominic na ikasasama ng loob ko. Hindi ko na namalayan ang mga oras dahil ilang beses pa akong inangkin ni Dominic bago ako pinakawalan. Ang ending pagod na pagod ang katawan ko at halos wala ng lakas ang tuhod ko. Habang bumabangon para gumamit ng banyo. Kung nakakatakot ang ugali ni Dominic sa tunay na buhay, mas nakakatakot ito pagdating sa kama. Hindi kasi ito kontento sa isa or dalawang rounds lang. Hindi ko nga malaman kung saan ito humuhugot ng lakas gayong hindi ko naman ito nakikitaan ngayon na napapagod sa mata lang ako naman na walang ibang ginawa kundi umungol lang ay hindi na halos makagulapay. Lika-ika akong pumasok sa loob ng banyo. Pakiramdam ko talaga muli akong de-virginized ni Dominic, lalo na nang maramdaman ko ang paghapdi ng pakababae ko habang umiihi ako. Pagkatapos kong umihi, wala na akong sinayang na sandali. Kaagad akong naglinis ng katawan ko at kaagad na lumabas ng kwarto. Naabutan ko pa si Dominic na. Kakatapos lang makipag-usap sa kung sino. Kaagad itong tumitig sa akin pagkalabas ko ng banyo bago nagsalita. Don't worry, alam na ng mga magulang mo na ako ang kasama mo. Wika nito sa akin, sabay abot sa akin ng hawak niyang cellphone. Nagulat pa ako dahil cellphone ko iyon at ang lakas naman ng loob niya para gamitin. Ginamit mo ang cellphone ko na hindi ka man lang nagpapaalam sa akin, tanong ko sa kanya. Umisi ito sa akin bago nagsalita. Ang tagal mo sa banyo. Kanina pa tumutunog iyan since mga magulang mo naman ang tumatawag, sinagot ko na. Kaswal na sagot nito. Kaagad naman nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi niya. Tiyak na hinahanap na ako nila mama at papa. Gabi na at hindi ko gawain na umuwi ng late sa mansion, lalo di noong payagan nila akong mag-drive ng sariling kotse. Ano na lang ang iisipin nila mama at papa sa akin kapag malaman nila na kasama ko si Dominic. Tiyak na hinihintay ako ni papa sa office kanina at nag-aalala na sila dahil gabi na hindi pa rin ako nakauwi. Saka, kumusta na kaya si Cholo? Best friend ni Papa ang daddy niya, kaya hindi malabong hindi nila malaman ang pananakit na ginawa ni Dominic dito. Don't worry, sinabi ko na sa kanila na darating tayo. Alam na nila ang tungkol sa atin at nag-promise na ako sa kanila na papakasalan kita. Muling wika nito at mabilis na naglakad pabalik ng banyo. Nasundan ko na lang ito ng tingin. Hindi pa rin ako makapaniwala habang paulit-ulit na umaalingaw sa isip ko ang palaging nababanggit ni Dominic sa akin na kasal. Parang normal lang sa kanya na banggitin ang katagang iyon, gayong alam ko naman na parang isang laruan lang ang turing niya sa akin.
Wala siyang nararamdaman na kahit katiting na pagmamahal sa akin, at isang babaeng pwedeng ikama lang ang turing niya sa akin. Mabilis na lumipas ang oras. Abot-abot ang kaba ko habang tinatahak namin ang daan pa uwi ng mansyon at si Dominic naman parang wala lang sa kanya. Halos 9:00 na ng gabi at pagkalabas nito ng banyo kanina ay humirit pa ng isa pang round kaya lalo kaming natagalan. Pursigido talaga siguro ito na buntisin kaagad ako kaya walang kapaguran pagdating ng kama. Hey relax, don't tell me natatakot ka sa sarili mong mga magulang. Kung ano man ang mga nangyari sa atin paninindigan ko iyon sa pamamagitan ng kasal, kaya wala kang dapat na ikabahala dyan. Natatawa nitong wika habang pinipisil ang palad ko. Naisip ko lang. Perfect na sana si Dominic na maging asawa maliban na lang sa hindi niya pala ako mahal. Sana lang maghimala ang langit at ma-realize niya din kung gaano ako kahalaga sa buhay niya. Isang salitang I love you at makokontento na talaga ako sa kung anong meron kami ngayon. Naging mabilis ang pangyayari. Masasabi ko na maswerte ako sa mga magulang ko dahil wala man lang akong nakuhang pagtutol sa kanila nang magpaalam kaming dalawa ni Dominic na magpapakasal. Nasa tamang edad naman na daw ako para magdesisyon kaya ayos lang. Sa nalalapit na kasal naming dalawa ni Dominic, walang ibang mas masaya kundi si Francine. Noon pa man daw, pangarap niya nang ako ang makatuluyan ng pamangkin niya. Parang magkapatid na din naman ang turing namin sa isa't isa at nasisiguro daw siya na maging masaya ako sa piling ni Dominic. Naging smooth ang kasal naming dalawa ni Dominic. Masasabi kong perfect ang kasal naming dalawa dahil talaga namang ginastusan. Perfect kumbaga at alam kong isa ako sa mga maswerteng babae na natupad ang isa sa mga wish na magkaroon ng ingranding kasal, kasama ang lalaking pinakamamahal. I am happy for you, Trixie. Ngayong may asawa ka na din, hangad namin ni Papa mo ang kaligayahan mo. Ang bilis talaga ng panahon, parang kailan lang pero heto ka na ngayon. May asawa ka na din at masayang-masaya ako para sa iyo dahil alam namin na maaalagaan ka ni Dominic. Nakangiting wika ni Mama Ashley sa akin habang nandito na kami sa isang 7-star hotel na pag-aari din pala ni Dominic kung saan ginaganap ang resepsyon ng aming kasal. Thank you, Ma. Alam kong nabigla po kayo sa biglaang pamamanhika ni Dominic pero kaming dalawa talaga siguro ang nakatakda sa isa't isa. Thank you po dahil pumayag din po kayo kaagad ni Papa gayong kakatapos lang din ikasal si Kuya Charles last year, nakangiti kong sagot. Basta para sa kaligayahan mo anak, handa kaming suportahan ka, nakangiti namang sagot ni Mama. Lalo naman akong napangiti habang napapapsulyap kay Dominic na noon ay abala din sa pakikipag-usap kay Papa. Ang higit na nagustuhan ko kay Dominic ay makasundo silang dalawa ni Papa. Iyon nga lang, nitong mga huling araw, wala akong ibang napapansin na napag-uusapan nila kundi tungkol sa negosyo which is good sign dahil pareho silang mga businessman. Hey Trixie again, congratulations, kaagad naman napukaw ang atensyon ko nang bigla kong narinig ang boses ni Francine. Parang hindi lang ito nanganak sa hitsura niya. Sobrang blooming niya at hatalang halata na masaya ito sa pagsasama nilang dalawa ni Kuya Charles. Francine, thank you. Paano ba iyan, pamangkin mo na din ako, pabiro kong sagot sa kanya na kaagad naman nitong ikinatawa. Hindi ko nga alam kung paano kita i-address eh. Kapatid ka ng asawa ko tapos asawa ka ng pamangkin ko, haist bahala na. Basta ang importante pareho na tayong masaya at hanggang ngayon, kinikilig pa rin ako sa inyong dalawa ni Dominic. Sinasabi ko na nga eh. Noon pa man may something na sa inyong dalawa at sa huli, kayo pa rin ang nagkatuluyan, wika nito. Hindi ko maiwasan na matawa habang napapasulyap kay Mama Ashley. Wala kasi talaga akong nababanggit sa kanila kung ano ang pinagdadaanan ko bago kami ikasal ni Dominic. Wala akong pinagsabihan at talagang sinikreto ko ang lahat. Naging mabilis ang pag-usad ng mga araw, linggo at buwan. Naging masaya ang pagsasama namin ni Dominic. Naging mabait at responsableng asawa ito at kahit gaano pa ito kaabala sa trabaho, palagi itong may dalang flowers sa akin tuwing umuuwi ng bahay at kapag may trip abroad naman asahan na ang mga mamahaling alahas or bags ang mga pasalubong niya. Honey, may malaking warehouse akong itatayo sa bandang Visayas. Ayos lang ba na doon muna tayo para matutukan ko ang mga kaganapan at matutukan ko din ang iba pang bagong negosyo kong itinayo doon? Magkahaharap kami ni Dominic dito sa dining area at ito kaagad ang bungad niya sa akin. Ha? You mean, lilipat muna tayo ng tirahan, tanong ko.
Kaagad naman itong tumango. Iyan ay kung ayos lang sa iyo. Medyo mahirap na din sa akin ang paroon at parito. Isa pa, ilang buwan na tayong naikasal pero hindi pa rin tayo nakakabuo. Trex, I need baby. Naiinggit na ako kila Francine at Charles, may 3 na silang tagapag-mana pero tayo kahit isa wala pa, wika nito. Kaagad naman akong natigilan. Aminado ako na napipressure ako sa usapang ito. Ilang buwan na din kaming nagpapabalik-balik sa doktor para manghingi ng advice tungkol sa pagbubuntis, pero sinabi nito na pareho naman daw kaming healthy ni Dominic at kailangan lang naming maghintay ng tamang panahon para makabuo. May mga babae daw talaga na hirap mabuntis at mukhang isa na ako sa mga babaeng iyon kaya naman hindi ko maiwasan na makaramdam ng frustrations. Okay kung iyan ang gusto mo. Alam mo naman siguro na mas gusto kong magkasama tayo palagi. Ito na din siguro ang pagkakataon na magseryoso tayo para makabuo ka agad, pilit ang ngiting sagot ko sa kanya. Pero ang totoo, nakakaramdam na ako ng pagkadismaya. Alam ko kasing noon pa hinangad na ni Dominic na magkaanak kami. Lahat naman ng mga bili ng doktor sinusunod ko. Kahit nga sa mga kinakain ingat na din ako eh. Nagre-research na nga din ako sa internet kung paano ba ang dapat gawin para mabuntis ang babae pero lumipas na lang ang ilang buwan wala pa rin. Hindi pa rin ako nabubuntis at aaminin ko sa aking sarili na natatakot ako dahil baka magsawa si Dominic sa akin at maghanap siya ng iba. Iyong babaeng kaya siyang bigyan ng maraming anak. Naiinggit na nga din ako kay Francine. Ang bilis niyang nabuntis ni Kuya Charles samantalang ako, heto, hirap na hirap. Nakakapagpagaan na nga lang ng kalooban ko ay ang sinabi ng doktor na healthy naman daw ako at kaya ko naman daw magbuntis basta nasa timing lang lahat. Hindi ko alam kung anong timing pa ang dapat gawin. Pareho naman kaming active sa kama ni Dominic at regular din kaming nagsisex. Pero wala talaga at naawa na ako sa kanya. Alam ko kasing inggit na siya kina Kuya Charles, lalo na kapag nakikita niya kung gaano sila kasaya habang kasama ang mga anak nila. Naging maayos naman ang aming paglipat ng Visayas. Umaasa kaming dalawa ni Dominic na makakabuo na kami ng baby, lalo na at nasa bagong environment na kami. Wala naman din halos na bago sa buhay ko dahil ang bahay na tinutuluyan namin ay nasa syudad lang din naman at parang nasa Metro Manila lang din ako dahil accessible naman halos sa lahat katulad na lang ng hospital at mall. Ingat ka ha! Sana makauwi ka ng maaga mamaya, naglalambing kong wika kay Dominic habang paalis ito ng trabaho isang umaga. Nakagiwaan ko nang ihatid dito sa kanyang coach tuwing papasok ng trabaho. Don't worry, kapag matapos kaagad ang meeting namin ni Mr. S.E., uwi kaagad ako. Nakangiti namang sagot nito sa akin, sabay halik sa aking labi bago ito pumasok sa loob ng kotse. Kahit ilang buwan na kaming kasal ni Dominic, hindi pa rin nagbabago ang pagiging sweet nito sa akin. Masasabi ko na malaki ang kanyang ipinagbago kung pag-ugali ang pag-usapan. Naging mabait na ito sa lahat at never ko na itong nakikitang nagagalit. Pagkaalis ng kotse kaagad na akong bumalik ng kwarto. Balak ko sanang asikasuhin ang garden ko pero bigla akong nakaramdam ng antok. Halos late nang nakauwi kagabi si Dominic kaya late na din kaming nakatulog. Pagkaakyat ng kwarto kaagad na akong nahiga ng kama. Ewan ko ba, pakiramdam ko latang-lata ang katawan ko. Siguro nga dahil sa kulang ako sa tulog kaya kaagad akong nagtalukbong na makapal na comforter at ipinikit ang aking mga mata. Hindi ko na alam kung ilang oras na akong nakatulog basta nagising na lang ako na umiikot ang paningin ko. Nahihilo ako at naduduwal ako kaya dali-dali akong bumaba ng kama at mabilis na pumasok ng banyo at paluhod na humarap sa toilet bowl at kaagad na nagsuka. Inilabas ko lang halos lahat ng pagkain na kinain ko kaninang breakfast. Nangangasim ang sikmura ko na hindi ko maintindihan. Ano ba ang nangyayari sa akin? May sira ba ang kinain namin kaninang agahan? Na food poisoning ba ako? Hindi ko maiwasang bigkas habang pilit na pinapakalma ang paghinga ko at pinupunasan ang namuong pawis sa noo ko. Pinakiramdaman ko muna ang sarili ko bago ako dahan-dahan na naglakad pabalik ng kama at muling nahiga. Umiikot ang paningin ko at gusto kong idaan sa tulog ang lahat. Baka masyadong mababa na ang dugo ko dahil sa kakapuyat kaya balak kong yayain si Dominic na pumunta ng doktor para magpa-check. Ilang araw ko na din itong nararamdaman pero mas malala ang nangyari ngayon dahil nagsuka na ako samantalang alam ko naman sa sarili ko na wala akong maling nakain.
hindi na ako nakalabas pa ng kwarto buong maghapon. Kinatok pa nga ako ng kasambahay namin para kumain pero tinanggihan ko iyon. Wala talaga akong ganang kumain dahil pakiramdam ko isusuka ko din lang naman. Umaasa talaga ako na makauwi ng maaga si Dominic para masamahan niya ako sa hospital. Hindi ko na namalayan pa ang muling paglipas ng oras. Nagising na lang ako sa mahinang haplos sa pisngi ko, at nang idilat ko ang aking mga mata kaagad na sumalubong sa paningin ko ang mukha ni Dominic. Nag-aalala ang mukhang nakatitig sa akin. Masama daw ang pakiramdam mo? Bakit? Ano ang nangyari? Kaagad na tanong ito. Dahan-dahan naman akong sumandal ng kama at pasimpleng sinulyapan ang orasan na nasa bedside table. Halos 6:00 na pala ng gabi at mukhang napasarap talaga ang tulog ko. Hindi ko nga alam eh. Basta, pagkagising ko kanina bigla na lang sumama ang pakiramdam ko, sagot ko naman. Napatango naman ito at hinalikan ako sa noo. Okay, kaya mo bang bumangon ng kama? Nasa Manila ang family doctor ng mga De La Fuente, kaya wala tayong choice kundi ang pumunta ng hospital para matingnan ka. Kaya mo ba ang sarili mong bumayahe ng kahit ilang minuto lang? Nag-aalala nitong tanong. Kaagad naman akong tumango. Gusto ko na din talagang matingnan ako ng doktor. Baka may dinaramdam ako sa katawan ko na kailangan ng attention medical. Ayaw kong mag-alala sa akin si Dominic. Kung ganoon, tutulungan na kitang makapagbihis para makaalis na tayo. Next time kapag may nararamdaman ka sa katawan mo, huwag ang mag-atubili na tawagan ka agad ako. Hindi pwedeng sarilinin mo kung ano man ang nararamdaman mo, Trex. Masyado mo akong pinag-alala. Wika pa nito sa akin, habang inaalalayan niya akong makabangon. Sorry, hindi na talaga kita tinawagan dahil alam kong busy ka sa kumpanya. Huwag kang mag-alala, medyo maayos na ang nararamdaman ko at kailangan. Kulang talaga sigurong magpa-check up sa doktor para maresitahan nila ako ng vitamins or gamot, sagot ko naman sa kanya. Natutuwa ako sa ipinapakitang pag-aalala ni Dominic sa akin. Feeling ko talaga, napaka-special ko sa buhay niya, kaya naman gagawin ko ang lahat para mabigyan na ito ng anak. Yes, speaking of anak, hindi kaya. Tumatakbo sa isipan ko habang nakatitig kay Dominic. Kaagad ko pang naitakip ang aking kamay sa aking bibig nang may biglang naalala. Simula nang dumating kami dito sa Visayas, hindi na ako dinadatnan ng buwanang dalaw. Halos 2 buwan na din iyon kaya baka naman. What happened? Nag-aalalang muling tanong ni Dominic na nagpaputol sa malalim kong iniisip. Kaagad akong umiling kahit na gustong-gusto ko nang sabihin sa kanya kung ano man ang tumatakbo sa isipan ko. Gusto kong makasiguro. Kailangan na nga talaga naming pumunta ng hospital para matingnan ng doktor. Umaasa ako na bago matapos ang gabing ito, maibibigay ko na kay Dominic at isa sa matagal niya ng pangarap. Ang magkakaroon ng anak. What? Totoo ba, Dos? Buntis ako. Magkakaanak na kami, hindi ko maiwasang bigkas pagkatapos ikumpirma ng doktor na nagdadalang tao nga ako. Kaagad ko namang napansin ang tuwa na ruhimistro sa mga mata ni Dominic. Alam kong ito ang pinakamatagal niyang inaasam. Ang pagdadalang tao ko. Yes, Mrs. Iyong mga nararanasan mo ngayon ay normal lamang sa mga babaeng nagdadalang tao. Kailangan mo ngayon ng dobleng ingat dahil may isang buhay na sa iyong sinapupunan at reresitahan kita ngayon ng gamot upang maging malusog kayong dalawa ng baby mo hanggang sa makapanganak ka, nakangiti namang sagot ng doktor. Kaagad naman akong napakapit kay Dominic. Thanks God. Gawin mo ang lahat para maging healthy ang mag-ina ko, Dosi. Sagot naman ni Dominic na kaagad naman ikinangiti ng doktor. Naging mabilis ang paglipas ng oras. Binili lahat ni Dominic ang mga vitamins na kakakailanganin ko at talagang kitang-kita ko sa kanya ang pagiging supportive at maalagang asawa. May gusto ka bang kainin? Sinabi sa akin kanina ni Manang na hindi ka daw kumain ng lunch. Wika ni Dominic sa akin habang tinatahak namin ang daan pa uwi ng bahay. Natigilan naman ako. Sa totoo lang, kanina pa ako nagugutom pero hindi ko naman malaman kung ano ang kakainin ko. I-take out mo na lang ako ng pagkain, Dom. Para sa bahay na lang tayo kakain. Nakangiti ko namang sagot sa kanya, kaya kaagad kaming tumigil sa isang sikat at kilalang restaurant para umorder ng mga pagkain. Naging maayos ang mga susunod na araw sa buhay namin ni Dominic. Mas lalo itong naging maalaga sa akin at halos ayaw niya na akong pakilusin.
Palagi din nitong sinasabi sa akin na excited na daw siya sa paglapas ng baby namin na kaagad namang ikinatuwa ng puso ko. Isang araw, napagpasyahan ko na dalawin si Dominic sa kanyang opisina. Sobrang nakaka-bored na din kasi talaga dito sa bahay at gusto ko siyang makasama kaya kaagad akong nagpahanda ng lunchbox kay Manang para dalhan ng pagkain si Dominic sa opisina. Actually, first time kong gawin ito pero sobrang excited ako sa isiping matutuwa nito si Dominic. Ma'am, baka po magalit si sir. Sabi niya po kasi, wag po namin kayong hayaan umalis mag-isa. Pigil pa sa akin ng kasambahay habang ini-start ko na ang makina ng sasakyan. Kaya ko pa naman mag-drive dahil hindi pa naman ganoon kalaki ang aking tiyan. Don't worry Manang. Sa office lang naman ako ni Dominic pupunta. Bigla kasi siyang na-miss ni baby kaya sasaglit lang ako doon. Nakangiti kong sagot sa kanya habang himas-himas ko ang aking tiyan. Nakakaunawa namang tumango si Manang pero halata pa rin sa mga mata nito ang pagtutol. Naging maayos naman ang mga susunod na oras. Matiwasay akong nakarating sa opisina ni Dominic. Kung tutuusin, malapit lang naman ito sa bahay kaya balak ko simula ngayong araw, palagi ko nang pupuntahan si Dominic. Ewan ko ba, simula nang nagbuntis ako, mas gusto kong palagi siyang nakikita. Ma'am, may appointment po ba kayo kay Mr. De La Fuente? Sorry po, hindi po kasi siya basta-basta tumataanggap ng bisita kapag wala po kayong appointment. Kaagad na salubong sa akin ng receptionist nang tanungin ko kung nasa opisina ba si Dominic. Dapat siguro, dinala ko ang marriage certificate namin para wala ng tanong-tanong. Gayunpaman, matamis ko pa din itong inisian bago ako nagsalita. Ako ang misis ni Mr. De La Fuente. Kailangan ko pa ba mag-set ng appointment para makita siya? Tanong ko. Kaagad na rumihitro ang pagkagulat sa mukha nito pagkatapos tinitigan ako sa bayu ko. Asawa? Wala naman pong binabanggit si Boss Dominic na darating ang asawa niya. Pasensya na po pero iyong binigay niyong alibi sunog na po sa amin. Marami pong nagpapangap na asawa ni Mr. De La Fuente, kaya naman hindi niyo na po pwedeng gamitin sa amin yan ngayon miss. Mahinahong sagot naman ng receptionist habang pasimple akong tinititigan mula ulo hanggang paa. Kaagad naman akong nakaramdam ng pakainis. Ibig bang sabihin ng receptionist na ito, hindi ako bagay bilang asawa ni Dominic? Matagal ka na bang nagtatrabaho dito? Wala akong dapat na ipaliwanag sa iyo dahil ako ang legal wife ni Dominic at pupuntahan ko siya sa ayaw at gusto mo. Naiinis kong sagot sa kanya at taas noong naglakad patungong elevator. Sa totoo lang, hindi ko alam kung aling floor ang opisina ni Dominic Peta susubukan ko na lang magtanong-tanong. Baka lalong masira lang ang araw ko kung patuloy akong makikipag-usap sa receptionist na iyon. Sa bagay, hindi ko naman siya masisisi kung hindi niya ako makilala. First time kong pumunta dito sa opisina ng asawa ko, kaya hindi talaga ako kilala ng mga empleyado dito. Ma'am, naku hindi po kayo pwedeng umakyat. Kami naman ang malalagot nito kay Mr. De La Fuente. Narinig ko pang wika ng receptionist habang naglalakad palapit sa akin habang naghihintay ako sa pagbukas ng elevator. Kita ko ang pagkataranta sa mukha nito kaya muli ko itong hinarap. Kung hindi ka naniniwala na asawa ako ni Dominic De La Fuente, samahan mo ako sa opisina. Huwag mong painitin ang ulo ko Hazel, naiinis kong wika dito. Hazel ang nababasa kong nakasulat sa nameplate ito kaya naman binanggit ko na iyon para maradaman niya na naiinis ako. Ma'am, hindi po talaga pwede. Kung talagang asawa po kayo ni Mr. De La Fuente, pwede niyo naman po siyang tawagan na lang. Mahigpit po kasi talaga ang rules na Mr. De La Fuente na kapag walang appointment, hindi pwedeng paakyatin, sagot naman ito. Hindi ko maiwasang mapabuntong hininga habang binubuksan ang bag ko para hanapin ang cellphone ko, pero laking pagkadismaya ko nang mapansin ko na wala ito sa bag ko. Muli kong hinarap ang receptionist at pilit nang inisyan kahit na ang totoo, kanina pa umiinit ang ulo ko sa kanya. Hindi init ang ulo niya dahil asawa niya ako. Gusto ko lang siyang surprised kaya nandito ako ngayon. Kung talagang diskumpiyado ka, samahan mo ako sa kanya. Wika ko kasabay ng pag-open ng elevator at mabilis na akong pumasok sa loob. Wala na itong nagawa pa kundi ang sumunod sa akin. Hinayaan ko na lang din na siya na ang pumindot ng floor kung nasaan ang opisina ni Dominic. Sa top floor pala kaya kaagad akong nakahinga ng maluwag. Don't worry, hindi ka madadamay. Baka nga matuwa pa ang asawa ko kapag makita niya ang presensya ko dito sa opisina niya, sagot ko naman.
Hindi na ito umimik pa hanggang sa huminto ang elevator sa top floor at mabilis akong lumabas. Sa hindi kalayuan, may mga empleyado din na abala sa kanilang trabaho. Kaagad na itinuro ng receptionist ang isang partikular na table kung saan nakaupo ang isang medyo may edad na babae na sekretary daw ni Dominic at sa kanya dumadaan ang lahat ng mga bisita, kaya kaagad ko itong nilapitan. Mrs. De La Fuente, kaagad na bigkas sa pangalan ko nang mapansin na nito ang presensya ko. Kaagad akong napangiti dahil kahit papaano nakilala niya ako. Napansin ko ang pagkagulat sa mukha ng receptionist nang tawagin ako ng sekretary na Mrs. De La Fuente. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti dahil kahit papaano, kilala ako ng sekretary ni Dominic kahit na ngayon lang kami nagkaharap. Nako, pasensya na po kayo ma'am kung hindi kaagad ako naniwala sa iyo kanina. Patawad po. Sambit naman ng receptionist. Initian ko lang ito bago ako nagsalita. Siguro naman sa susunod na pagpunta ko dito, hindi mo na ako haharangin, sagot ko sa kanya na kaagad naman itong ikinayo ko. Pasensya na po talaga kayo ma'am. Hayaan niyo po, pagsasabihan ko din po ang mga kasamahan ko para sa susunod niyong pagpunta dito. Wala na pong magiging aberya, nahihiya naman itong sagot. Tinanguan ko lang ito pagkatapos sininyasan ko na pwede na siyang makaalis at makabalik sa pwesto niya. Ibinaling ko na ang tingin ko sa sekretary ni Dominic. Mukhang mabait naman ito kaya alam kong magkakasundo kami. Nandyan po ba sa loob ng opisina niya si Dominic Mrs. Castro? Tanong ko dito. Mrs. Teresa Castro ang nakalagay sa suot na id nito. Opo, nasa loob po si sir pero may kausap pa po siya ma'am. Pero huwag kayong mag-aalala, tatawagan ko muna siya para malaman niya na nandito kayo. Pilit ang ngiting sagot nito kasabay ng pag-angat nito ng telephone na kaagad ko namang pinigilan. Naku, huwag niyo na po siyang tawagan Mrs. Castro. Gusto ko kasi siyang isurprise, nakangiti kong wika. Hindi naman ito nakasagot kaya kaagad kong inilibot ang tingin sa paligid. Teka lang po, saan dito ang opisina ni Dominic? Magpapakita lang po ako sa kanya at ibibigay itong dala kong pagkain at aalis din kaagad ako kung abala po talaga siya. Muli kong wika at mabilis na naglakad papunta sa nakasarang pintuan. Umaasa ako na iyon ang pinto papunta sa opisina ni Dominic. Gusto ko na din talaga siyang makita eh. Ma'am, teka lang po, hindi po kayo pwedeng. Hindi na natuloy pa ang sasabihin ng sekretary nang tuluyan ko nang napihit ang seradura ng pintuan at dahan-dahan na binuksan at kaagad na pumasok sa loob. Ito ba iyong opisina ni Dominic Mrs. Castro? Nakangiti ko pang tanong habang inililibot ang tingin sa paligid. Wala akong nakitang tao dito sa loob ng opisina pero may narinig akong lagaslas ng tubig sa loob ng banyo kaya kaagad na naagaw ang atensyon ko doon. Ito nga po ma'am pero baka nasa banyo si Sir Dominic. Labas po muna tayo ma'am, aligaga naman na wika ng sekretary. Hindi ko ito pinansin bagkus mabilis akong naglakad patungo sa pintuan ng banyo at sakto naman na bukas iyon kaya kaagad akong sumilip para lang magulat sa aking nasaksihan. Nandito nga si Dominic pero abala ito sa isang bagay na sobra kong ikinagulat kasabay ng sunod-sunod na pagpatak ang luha sa aking mga mata. Oh! Fuck! So good! I am coming, narinig kong halos pahiyaw na sambit ng babaeng nakatuwad habang abala si Dominic sa pag-atras abante sa likuran nito. Dinig na dinig ko pa ang mahina nitong pag-ungol na parang nasasarapan sa kanyang ginagawa. Hindi ko mapigilan ang paghikbi kasabay ng pagdampi ng palad ng sekretary sa braso ko at hinila ako palayo. Hindi man lang nila napansin ang presensya ko. Ma'am, sabi ko naman po kasi sa iyo, huwag muna kayong pumasok kung ano-ano patuloy ang nakikita nyo. Halos pabulong pangwika nito sa akin. Blanko ang mga matang tumitig ako dito bago ako nagtanong. Kailan pa? Kailan pa ako niluluko ng asawa ko? Halos pabulong kong tanong dahil sobrang sikip ng dibdib ko. Para akong kakapusin sa aking paghinga dahil sa nasaksihan. Sobrang sakit na sa kabila ng ginagawa kong maging maayos ang pagsasama namin nagawa pa rin tumingin sa ibang babae si Dominic. Wala po ako sa lugar para magkwento sa inyo ma'am. Pasensya na po, sagot naman ito sa akin at inakaya ko papuntang sofa para makaupo muna. Napansin marahil ni Mrs. Castro na wala akong balak na lumabas ng opisina na ito. Sa bawat ungol na naririnig ko mula sa loob ng banyo, parang sinasaksak ng libo-libong karayom ang puso ko. Sobrang sakit. Gusto kong sumigaw at sugurin sila pero pakiramdam ko bigla akong nawala ng lakas at tanging pagluha na lang nagmagagawa ko para maibsan ang sakit na nararamdaman ng kalooban ko.
Ang pag-aakala ko na isang perpektong pagsasama namin ni Dominic ay biglang nabahira ng sama ng loob. Ang akala ko talaga nagbago na ito at sa akin lang buong atensyon niya pero nagkamali ako. May iba pa pala at hindi ko alam kung ilang beses niya nang ginawa ito. Pwede bang iwan mo muna ako dito, Mrs. Castro? Nakikiusap kong wika sa sekretary sa kabila ng paghikbi. Hindi ko alam kung makakayanan ko pa ba ang sakit na nararamdaman ng puso ko ngayon. Kaagad kong naipikit ang aking mga mata at kaad na lumitaw sa balintataw ko ang masayang mukha ni Dominic habang walang habas ang ginagawang pag-ulos sa kaniig niya habang ang babae naman ay halos mapasigaw dahil sa sobrang ligaya na nararamdaman. Patuloy pa rin nilang ginagawa ang makamundo nilang pagnanasa, samantalang heto ako ngayon halos lumuha na ng dugo dahil sa pagkawasak ng puso ko. Sobrang sakit at hindi ko alam kung kaya ko pa bang makabangon pagkatapos kong malaman na niluluko pala ako ng asawa ko.